Tama po ba na kapag ESV or NIV Bible ang binabasa natin, maliligaw kami ng landas? Marami na nagtatanong about dito kung ano ba talaga ang tamang Biblia na dapat binabasa natin. At marami rin nagtatanong sa akin bakit KJV lang ang ginagamit kong Biblia. Ngayon, bibigyan natin ng kasagutan ang mga katanungan na yan. At sa katanungan na yan, ay pwede kang maligaw at pwede ring hindi. Pwedeng hindi ka maligaw, halimbawang tumitingin ka lang ng comparison sa NIV pero ang talagang binabasa mo ay KJV. Ang isang mabigat na katotohanan sa NIV ay pwede itong mangligaw ng tao. Pwedeng baguhin neto ang paniniwala mo sa Panginoong Hesukristo. Ito ang mga ilang bagay kung bakit. Kung meron kayong NIV at KJV, tignan nyo mismo sa inyong sarili. Isaiah 14 verse 12. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid low the nation. Yan yung sinasabi sa NIV. Ito naman yung sa KJV. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Unang-una, inalis yung word na Lucifer doon sa NIV. At ang pinalit ay morning star. Pero ang sinasabi ng KJV, ang nakalagay talaga doon ay Lucifer, son of the morning, not morning star. Now ang tanong, anong big deal doon? Anong meron sa morning star? I, Jesus, sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and the morning star. Nakita nyo po, si Jesus Christ yung morning star. At pinapalabas ng NIV na si Jesus Christ yung Lucifer. Bakit? Dahil pag binasa nyo pa yan, yung katuloy niyang verse na yan, ay mababasa nyo dyan yung 5 I will ni Satan. Na ang lumalabas ay inaalisan ng deity ang Panginoong Hesukristo. At siya pa ngayon yung naghahangad sa trono ng Diyos, samantalang ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. At yan po ay blasphemy sa ating Panginoong Hesukristo. Now in this verse, makikita nyo na sa NIV, merong origin ng Panginoong Hesukristo. Sa ancient times lang siya galing. Pero sa KJV, nakalagay po dyan na siya ay from everlasting. Sa NIV, ang dating, ang Panginoong Hesukristo ay parang kailan lang nag-exist. Samantalang wala pa ang sanlibutan, ay nag-exist na ang Panginoong Hesukristo. Makikita natin sa verse na yan, the child's father. Parang lumalabas na talagang galing kay Joseph ang Panginoong Hesukristo. Samantalang sa KJV, Joseph lang ang ginamit and his mother. Now, makikita po natin dito sa mga verse na ito, ay ginawa nilang worship ang pagluhod. Binago ng NIV ang worshiping sa kneeling. Mga kapatid, hindi porket lumuluhod tayo ay nag-worship na tayo sa Panginoon. Dahil ang tamang pag-worship ay ang pag-worship in spirit and in truth. Dahil lalabas dyan na magkakaroon ng maling kaisipan ng mga tao na pag sila ay lumuhod, nag-worship na pala sila sa Panginoon. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng worship. Tignan nyo itong verse na ito. Sa KJV, ang nakalagay po dyan, God who created all things by Jesus Christ. Sa NIV, God who created all things, wala na po yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ng umit ay inalis na po dyan. Ito pa, Matthew chapter 18 verse 11, For the Son of Man is come to save that which was lost. Pero kahit anong hanap nyo sa NIV niyan, ay wala kayong makikitang ganyang verse. Inalis ng NIV ang tanging purpose ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nagpunta dito. At ang matindi dyan mga kapatid, pati yung mga verses ng salvation ay binago ng NIV. In Colossians chapter 1 verse 14, ang sabi dito, In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Sa NIV, in whom we have redemption, wala na yung through His blood, the forgiveness of sins. Napakahalaga mga kapatid ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Tapos ganyan yung ginawa ng NIV, inalis lang nila yon. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Kung hindi dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. At hindi lang yan, napakarami pa po niyan kung iisa-isahin ko lahat. At ganun din naman sa ESV, napakarami pong omitted na nangyari po dyan, inalis na yung mga words, mga verses. At ang nakakalungkot sa mga verses na ating binasa
ay kung paano nila dinidegrade ang Panginoong Hesukristo. Inaalis ang deity ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya hindi po madali ang pag-aaral ng Biblia. Dahil kung magpapabara-bara tayo, ay pwede talaga tayong maligaw dyan. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, ay pwede na lang nating paniwalaan kung ano na lang yung nabasa natin. Kaya mag-iingat po kayo sa inyong mga binabasa, unless alam nyo naman talaga ang katotohanan. Dahil para sa inyong pong kaalaman, ang Biblia, ang Old Testament ay galing sa Hebrew word. Ang New Testament naman ay galing sa Greek word. Pero ang pinaka-accurate sa lahat ng translation ng English ay ang KJV Bible. Yes, pwede nating sabihin na mahirap unawain ang KJV dahil malalim ang mga English neto. Pero I believe, with the guidance of the Holy Spirit, ay mauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Dahil ganyan din po ako dati. Nahihirapan ako intindihin ang mga salitang yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay nauunawaan ko po ang mga salita sa KJV. Kesa naman mag-stick tayo sa madalingang intindihin, pero nakakabastos naman sa Panginoong Hesukristo. Nawa naging malinaw po sa atin ng lahat. Maraming salamat and God bless you all.